Hi everyone! Good morning! So for today's video, may sasagutin lang tayo kasi medyo madami nagtatanong sa amin ni Just Tony kung pwede daw ba ang phone or pwede daw ba cellphone lang ang gamitin kapag papasok sa pagiging virtual assistant or sa freelancing industry. So sa totoo lang, kung siguro nung year 2020, baka pwede pa kasi talagang medyo pati pa nun yung mga VA, ganyan. Tapos medyo tolerable pa yung mga tasks na hinahanap ng client. Pwede mong gawin sa cellphone, like mag-edit ka lang ng videos, magpo-post ka lang, ganyan, tapos mag-edit ng graphics, which is kayang-kaya naman talagang gawin siya sa cellphone. Pero ngayon, since madami ng VA, madami ng mga nag-aagawan sa client, so syempre, ang mga kliyente ngayon or business owner, talagang kung susugal din naman sila, doon na sa, kumbaga prepared or kompleto yung setup. Hindi naman kompleto setup, at least kayang-kayang i-handle yung lahat ng task sa device na ginagamit ng VA. Like, syempre, yung freelancing kasi or virtual assistant, hindi lang siya, sinasabi nila, hindi siya talaga trabaho, negosyo. Kasi ina-offer mo yung services mo sa price na gusto mo, and then syempre sa time na may i-offer mo. So syempre kapag papasok ka, 'di ba, sa negosyo, talagang kailangan mo ng puhunan. So kailangan mo din mag-invest. Yun nga lang, kailangan mo mag-invest sa device or sa gagamitin mo. So isa na 'yon, yung laptop talaga kailangan siya. Kasi like for example, kung kailangan may task kang gagawin like magsa ng emails, ganyan, which is kaya naman sa cellphone, 'di ba? Pero kung napakadaming emails, hindi siya advisable na gamitin sa cellphone lang. Tapos, isa pa, medyo may mga mabibigat na trabaho na talagang hindi mo kayang gawin sa cellphone. So, kailangan siya sa laptop talaga. Tapos, aside from laptop, kailangan mo din mag-invest syempre sa mga software na ginagamit. Like, for example, kung ino-offer mo ay social media or graphic design. So, syempre, dapat kailangan na meron kang Canva or CapCut like that. So, nakasubscribe ka na doon para, alam mo yun, meron ka agad sample na maipapakita, ganyan. So, ganun siya. Kaya, ayun, kung plano mo din or nag-iisip ka na pumasok sa pag-VA, so yun yung suggestion ko. Like, kailangan prepared ka, ganyan. Pero kung meron naman, I mean, kung sa bahay ninyo or meron yung kapatid mo na laptop, ganyan, na pwede mong gamitin during the interview, kung walang-wala ka talaga pang pambili ng laptop, so, siguro ang masasuggest ko ngayon, maghanap ka muna ng client sa social media, sa mga online jobs platform. Tapos, kapag may interview ka na, ganyan, manghiram ka muna ng laptop. Tapos, kapag nakaland ka na ng client or, ayun nga, meron ng kliyenteng kukuha talaga sa'yo, that's the time na kumuha ka na din ng laptop. Kasi ganun guys yung ginawa ko during the interview and paghahanap ko ng kliyente way back 2021, 2022, talagang cellphone lang yung gamit ko. Tapos, nung meron na akong kliyente, doon ako naghanap talaga ng laptop na gagamitin. So, si mama pa nun yung nagbigay sa akin ng laptop. Kaya, yun yung naging lucky charm ko, yung binigay ni mama. So, ayun, again, if you really want to enter this virtual assistant world, ganun yung advice ko. So, ayun lang. Thank you and have a great day.